Grabe, Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos napuno na, magpapasabog na. Ito na ba ang simula ng giyera? Handa ang Pilipinas na salagin ang anumang iligal na hakbang ng China ayon sa Defense Department. Sa gitna yan ng pangambang ilalagay ng China sa Air Defense Identification Zone ang airspace sa West Philippine Sea. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. says the Philippines and its security allies will take measures to counter any attempt by China to impose an air defense zone or restrict freedom of flights over the South China Sea. Teodoro's statement comes following confrontations between Chinese aircraft and those of the Philippines, Australia, and the United States. Chinese aggression, Chinese expansionism, and the attempt by China to change the international law through the use of force or acquiescence in its grand revival scheme or its attempt to reshape the world order to one that it controls. It is China's own behavior that is the best motive factor for like-minded countries to band together because what it is doing is entirely unacceptable. Sa loob ng maraming taon, tahimik na tiniis ng Pilipinas ang pang-aakin at panggigipit ng China sa ating teritoryo. Pero ngayong 2025, parang isang bomba na handa nang sumabog. Isang babala mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro ang nagpakulo ng dugo ng bayan. Ano ang ibig sabihin nito? May digmaan na bang aabang sa sulok? Sa isang eksklusibong panayam, matapang na sinabi ni Teodoro na ang agresyon ng China sa South China Sea ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Pero hindi lang ito problema natin. Isa itong pandaigdigang krisis. Pero bago tayo magpanik, unawain natin ang mas malaking larawan. China, handa na bang isara ang kalangitan ng South China Sea? Sa mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ang tensyon sa himpapawid. Nagpapaulan ng flares ang Chinese fighter jets sa mga eroplanong Australiano. Isang Philippine patrol plane naman ang muntik ng masagi ng Chinese Navy helicopter, lampas na sa safe distance. Pero ito ang mas matindi, may usap-usapan na posibleng magdeklara ang China ng Air Defense Identification Zone sa South China Sea. Ibig sabihin, ang sinumang sasakyang panghimpapawid na dadaan ay kailangang humingi ng permiso sa Beijing kahit na sa loob ng ating teritoryo. Hinding-hindi ito palalampasin ni Teodoro. May sagot tayo dyan, matapang na pahayag ni Teodoro. Kung aakalain ng China na tahimik lang ang Pilipinas tulad ng dati, nagkakamali sila. Hindi na ito ang bansang kayang tapak-tapakan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Teodoro na handa ang Pilipinas at ang ating mga kalyado na subagot sa anumang tangkang kontrolin ng himpapawid ng South China Sea. Pero paano? Ito ang hindi pa niya detalyadong isiniwalat. May lihim bang plano ang gobyerno? May kasunduan na ba sa mga kaalyado nating bansa? Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ito ang Pilipinas na mananahimik lang. Ang tanong, simula na ba ng giyera? Habang pinapanood mo ito, kaibigan, maaring may mga desisyong ginagawa sa likod ng saradong pintuan ng Malacanang at ng Department of National Defense. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na tayo magpapatalo ng walang laban. Kung itutuloy ng China ang bantang ADIZ, maaring maging hudyat ito ng mas matinding galaw mula sa Pilipinas at sa ating mga kalyado tulad ng Estados Unidos, Australia, Japan. Isama mo pa dito ang bago nating kaalyado, ang United Kingdom. Pero hanggang saan ang kaya natin gawin? Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat nating gawin bilang isang bansa? Hayaan ba natin ang China na mangibabaw? O panahon na para ipaglaban ang ating kalayaan? Ang sagot,
Bukas, posibleng magising tayo sa isang bagong realidad. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 24 verse 6. At inyong maririnig ang mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mapag-apag, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat, hindi pa ang wakas. Ang mga nangyayari sa South China Sea, ang lumalalang tensyon sa pagitan ng mga bansa at ang patuloy na banta ng digmaan ay nagpapatunay sa mga salita ng ating Panginoon Hesus sa Mateo 24. Sinabi niya na bago ang kanyang pababalik, magkakaroon ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, mga sigalot, babala, at patuloy na pagtaas ng tensyon sa mundo. Ngunit isang mahalagang paalala ang ibinigay niya, huwag kayong mabag-abag. Sa gitna ng kaguluhan at takot, kaibigan, si Jesus lamang ang ating tulong na sandigan at depensa. Ang mga bansa ay maaaring magplano ng kanilang mga estratehiya sa digmaan, pero ang ating pinakamahalagang paghahanda ay ang espiritual na paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Kaibigan, tayo ba ay handa na? Habang papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, mas lalong lumalakas ang mga palatandaan ng kanyang muling pagdating. Hindi ang China, hindi ang Amerika, hindi ang sinumang gobyerno ang may huling salita, kundi ang ating Panginoon Hesus lamang. Ano ang dapat natin gawin? Manalangin at magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Siya ang ating kalasag sa anumang digmaan. Awit 46 verse 1. Magsisi at lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Ang tunay na kapayapaan ay nasa Kanya, hindi sa mga sandata ng mundo. 1:16 verse 33. Maging mulat sa mga tanda ng panahon. Huwag tayong matakot kundi maghanda sapagkat malapit na siyang dumating. Lucas 21 verse 28. Tandaan, kaibigan, ang tunay na digmaan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga puwersang espiritual sa likod ng mga pangyayaring ito. Kaibigan, si Jesus lamang ang ating tagumpay. Ang tanong ay, ikaw ba ay handa na sa kanyang pagbabalik? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kami na ihanda ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sundin ang inyong utos at tulungan kami na makita ang mga pangyayari sa aming lipunan na nagpapahiwatig na ang katapusan ng mundo ay malapit nang dumating. Gabayan niyo po kami, Panginoon, na ipaalala sa amin na ang aming mundo ay hindi ito ang aming permanenteng bahay, kundi meron po kayong inihanda na tahanan po namin sa langit na bayan, na doon po kami mananatili magpakailanman, kasama po ng aming Panginoon Hesus, kasama po ng aming mga pamilya, at kasama ng inyong mga anak, ang buong sambayanan po ninyo na naniniwala at nananampalataya sa inyo. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin, at tulungan niyo po kami na ipalaganap ang mensahe ng malapit na po ninyong pagdating mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.